Ang binansagang asero ng Pinas na si Vincent Astrolabio muling ibinida ang pagpagapang sa boksingerong inidolo niya dati na si Guillermo Rigundo. Ang current undisputed super bantamweight world champion na si Naoya Inoue, 8 beses na naging most valuable player sa loob ng 7 taon, ginawa rin muli ng Japan Boxing Commission at Tokyo Sports Press Clubs, pero maaaring mapapalitan si Inoue ni Junto Nakatani kung matalo sa laban. Ito po galing mga kwento ang balitang ibabagi ko sa inyo. Kaya tara, kwentuhan na! Hanggang sa ngayon ay marami pa rin ang naguguluhan. Dahil bakit? Itong si Astrolabio at ang kalabang taga-Thailand na si Prasit Sakpaprom ay parehong mga boy atras sa oras na ng laban. Hindi kasi natuloy ang laban nila na kung tudusin ay umapag sila pareho sa timbangan, pero sa oras na nila na sila natatawagin sa laban ay biglang kinansila na kagad. May dahilan man ang ibinigay na sa aspetong medikal, pero hindi ibinunyag at pinapanatiling sikreto kung sino nga ba sa kanila ang nagkaroon ng problema, ang taga-Thailand ba o itong si Astrolabio mismo. Pero ganun naman, muling nagparamdam muli si Astrolabio ngayon kung sa ating nakaraan na video ay nagpakilala siya muli sa lahat ng mga boxing fans kung sino nga ba siya. Pero sa ngayon ay binalikan niyang muli ang pagkakataon na ginawang tiyaya boy ang sobrang napakadulas na si Rigundo at kagad nabigay ng caption tong si Astrolabio at sinabi niya na when your idols become your rivals, isang napakalaking karangalan kay Astrolabio na nakaduelo niya si Baba ng Lona, ang boxing legend na si Guillermo Rigundo, mga 3 taon na ang nakalipas. Kaya nangangako si Astrolabio ngayon na ipagpapatuloy pa niya ang kanyang pagsusumikap at magpe-perform ng the best sa kanyang kakayahan para represent niya ang kanyang pamilya, ang kanyang team, at higit sa lahat, ang magbigay ng dangal sa bandila ng ating bansa. Ayon nga kay Astrolabio, balang araw ay pupunta din tayo sa buhay na pinapangarap natin. Samantala, muling nakatanggap na naman itong si Inoue ng parangal mula sa media at sa pamahalaan mismo ng Japan. 8 beses na kasi na itong si Inoue ay ginawaran ng MVP award. Sa taong 2024, si Inoue pa rin ang napili dahil sa laban niya kontra kay Luis Neri na ginanap sa makasaysayang Tokyo Dome sa Japan. Ang laban na nagpalaki ng singkit ng mga mata ng mga Hapon dahil unang round pa lang ngayon ba, boy gapang si Inoue sa kamay ni Luis Neri. Pero bumangon siya at winasak ng tuluyan itong si Neri. Ang laban na yun ang nagbigay ng highlights kung bakit itong si Inoue ay mas pinili na maging MVP sa taong 2024. Dahil syempre marami kasi talagang kinabahan dahil sa unang round pa talaga ay bumagsak si Inoue. Napakahaba pa ng laban. Kaya ano kaya ang mangyayari kay Inoue noon? Pero ginulat ang lahat dahil bumangon at naging mas malakas ang monster ng Japan. Mga kwento, ang pagiging MVP ay medyo nanganganib raw kay Inoue, lalo na naharapin niya sa darating na panahon ay isa pang halimaw na si Junto Nakatani. Maaari raw kasi na matalo ni Nakatani si Inoue at ang bagong maging MVP ay itong si Nakatani. Para sa kwento, opinion mo naman ay bahagi. Kaya bang talunin ni Nakatani itong si Inoue? At dyan, nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panonood. Pero baka naman mga kakwento ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon. Baka pwede niyo po akong mabigyan dyan ng like, subscribe at pa-click na rin sa bell button. Pero bago tayo tatapos mga kwento, syempre, shoutout po muna tayo dyan sa ating mga kakwento. Kay kakwentong Jaymar Montibon, kay kakwentong Sansu Chiao, kay kakwentong Shiminette Like, at kakwentong nanonood ngayon, shoutout sa iyo dyan. Bueno, hanggang dito na po muna ang ating kwentuhan at abangan nyo na po ating susunod na video. At dito lang po yan sa isang channel na kung saan maaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.